Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2436-2440. Oras na para maging tapat ka, matandang aso. Ang matandang pagong ay naglagay ng mga kondisyon. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yang Yiyo. Tila kalkulado ang hitsura niya rito kaya hindi siya komportable. Siyempre, hindi siya nag-alinlangan na nagsisinungaling sa kanya ang matandang pagong, o ang White Shark Whale King ay nagsisinungaling sa kanya. Ngunit hindi makatuwirang isipin ito. Ang matandang pagong ay isang bibig lamang, at isa lamang itong tipak ng kaluluwa ng demonyo. Alam ni Yang Yiyo na pagkatapos makumplito ng matandang multo ang gawain, malamang na mawawala ito sa hangin. At siya at ang White Shark Whale King ay hindi pa nagkita noon. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta sa teritoryo ng White Shark Whale King. Maging ang White Shark Whale King ay pumunta sa daan patungo sa langit libu-libong taon na ang nakalilipas, na nangangahulugang alam ng White Shark Whale King ang resulta ng kanyang pagdating ngayon libu-libong taon na ang nakalilipas. Ibinahagi ang mga lihim ng langit libu-libong taon na ang nakalilipas. Alam ni Yang Yiyo na kayang gawin ito ng White Shark Whale King. Maging ang asawa ng kanyang amo na si Chanji ay isang taong bihasa sa paraan ng mga lihim ng langit. Ang hula at ang mga lihim ng langit ay totoo. Pagkatapos ang susunod na hakbang ay ang kanyang pinili. Ang thread ng mga kaganapan ay karaniwang malinaw. Ang tulong para sa White Shark Whale King na makamit ang tao ay ang pamana ng Little Dragon Palace na ito, at ang may-ari ng Little Dragon Palace ay ilang sinaunang python, o isang python egg. Kaya gusto ng White Shark Whale na bayaran ang pabor at kumpletuhin ang dahilan at epekto ng pagkamit ng tao. Gusto niyang mapisa ang itlog ng sawa, ngunit napakahirap. Ang sinaunang itlog ng sawa ay nangangailangan ng daluyan ng dugo ng dragon para mapisa. Kaya ang White Shark, hinuha ni Whale King ang langit, at ang taong makakakuha ng dugo ng dragon ay si Yang Yiyo. Nakalkula rin ito. Kinailangan munang hanapin ni Yang Yiyo ang dugo ng dragon o ang taong gusto niyang hanapin, at pagkatapos ay nag-isip tungkol sa bukal ng Little Dragon Palace. Tulad ng isang deal, sinabi ng matandang pagong kay Yang Yiyo ang tagsibol, at hahanapin ni Yang Yiyo ang dragon sa tagsibol, ngunit bilang kapalit, kailangan ni Yang Yiyo na magbigay ng isang patak ng dugo ng dragon upang matulungan ang pagpisa ng itlog ng sawa. Mukhang komplikado, ngunit ito ay talagang napakalinaw. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, alam ni Yang Yiyo na wala siyang pagpipilian. Naisip niya na ang taong hinahanap niya ay malamang na si Sister May, ang pinakakakaiba sa kanyang mga babae. Gustuhin man niyang tumanggi ay hindi niya magawa. Hanggat may clue tungkol kay Sister May at mahahanap niya ito, kailangan itong gawin ni Yang Yiyo, kahit na ito ay sa pamamagitan ng mga bundok ng mga espada at dagat ng apoy. Okay, promise. Sagot ni Yang Yiyo. Hindi sapat ang mga pandiwang pangako ng tao. Kailangan mong sumumpa sa langit, at kailangan mong gawin ang lahat para mapisa ang itlog ng sawa at protektahan ito habang lumalaki ito. Mahinang sabi ng matandang pagong. Ang kondisyong ito ay mukhang medyo malupit. Masisiguro ko ito sa dugo ng dragon ko. Basta't mahanap mo si Sister May, ayos lang. Ngunit gusto mo pa ring ipisa ko ang itlog ng sawa para sa iyo at protektahan ito habang lumalaki ito. Medyo nakakalito diba? Ano? Kung may patay kang itlog, paano ko matitiyak na ito ay mapisa? Ayos lang pero pagkatapos mapisa, gusto mo pa rin akong alagaan at palaguin. Hindi ako yaya. At paano kung isang mabangis na bagay ang namumuo, hindi mo ba ako niloloko? Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yiyo ang lahat ng naiisip niya sa isang hininga. Malumanay na sinabi ng matandang pagong, una sa lahat, tiyak na buhay ang mga itlog ng sawa, at napakalaki rin ito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Pangalawa, mayroon ka bang hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga sawa? Ang mga sinaunang sawa ay hindi lahat malamig at mabisyo gaya ng iniisip mo, kaya huwag mag-alala na ang pagpisa ay magdadala sa iyo ng problema. Maaaring magdala pa ito sa iyo ng mga benepisyo. Ang mga itlog ng sawa ng tao ay hindi ang uri ng mga mortal na iniisip mo. Bilang karagdagan, doon ay ang isyu ng paglago. Maaari kang pumasok sa Little Dragon Palace, na nangangahulugan na ang iyong paglilinang ay hindi mahina. Hindi mo ba maprotektahan ang isang maliit na sawa? Ang deal na ito ay hindi isang kawalan kahit paano mo ito kalkulahin. Gusto ko, o ang White Shark King, ng pangako mula sa iyo. Dahil hinulaan ng White Shark King na pupunta ka rito, makatuwiran, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Nakikinig sa ang matandang pagong, naisip ito ni Yang Yiyo. Kung tutuusin, mukhang magandang deal para sa kanya ang deal na ito, kaya kung ganoon nga, pumayag ka. Okay, ako, Yang Yiyo, ay nanunumpa na gagawin ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ang mga itlog ng sawa na mapisa at protektahan ang kanilang paglaki. Kung lalabag ka sa panunumpa, parurusahan ka ng langit. Bagamat ito ay simple, ang sumpa na ito ay napakabigat. Ang asetiko ay sumumpa na ito ay ang pangangasiwa ng langit sa dilim, kaya dapat niyang gawin ito at hindi dapat sumuwi sa kanyang mga salita. Napakaganda niyan. Ang tagsibol ay ibinigay sa iyo. Nakumpleto ko na rin ang aking misyon. Binabati ka ng mga tao ng swerte. Ang Great Wilderness Sea ay hindi mahuhulaan, kaya ingatan mo ang iyong sarili.
Ang boses ng matandang pagong ay unti-unting hamina, at ang lumapot na katawan ay naglaho rin. Hey, 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 hindi mo sinabi sa akin kung saan ang bukal. Nagmamadaling sigaw ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, isang kulay abong ilaw ang kumislap sa kanyang dagat ng kamalayan. Sa sumunod na sandali ay bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nagising. Kaya nga, binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili. Master, sa wakas gising ka na. Ang boses ng Purple Gold Eunuch ay tumunog sa kanyang mga tainga. Lumingon si Yang Yiyo at nakitang lahat ay nakaupo na naka-cross-legged sa paligid. Natigilan siya at sinabing, matagal na. 10 taon na ang nakalipas. Sabi ng maliit na phoenix. Natigilan sandali si Yang Yiyo. Wala siyang naramdaman. Kinausap lang niya ang matandang pagong. 10 taon na ang lumipas. Bagamat ang 10 taon ay isang kisap mata lamang para sa kanya ngayon, hindi niya maiwasang mabigla nang marinig niya ang mga salita ng Little Phoenix. Parang 10 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Masyadong walang halaga ang oras, di ba? Si Yang Yian ay medyo hindi makapaniwala. Ngunit alam din niya na ang pakikipag-usap sa matandang pagong ngayon ay dapat na isang pag-uusap sa espasyo ng mga batas, at ang pagkawala ng oras ay hindi maramdaman. Ang landas ng paglilinang mismo ay mahiwaga at hindi malulutas, na normal, gayunpaman, ang pakikitungo ay naabot na. Ang susunod na hakbang ay hanapin ang tagsibol, at dalhin ang itlog ng sawa sa Great Wilderness Sea. Ang matandang pagong ay isang bangkos ng kaluluwa ng demonyo, at hindi alam kung namatay nga ba ito sa katandaan, o nasa ibang lugar pa rin ang matandang pagong. Anyway, tapos na ang kanyang misyon. Nang mawala ang kaluluwa ng demonyo, sinabi nito kay Yang Yian ang tungkol sa tagsibol at itlog ng sawa. Susunod, hanggat nahanap mo ang tagsibol at kunin ang itlog ng sawa, maaari kang pumunta sa Great Wilderness Sea upang hanapin si Sister May sa tagsibol. Ayon sa propesya ng White Shark King, nakakita siya ng dragon, at pagdating sa mga dragon, si Sister May lang ang naiisip ni Yang Yian. 9 sa 10 ay tama. Hindi ko lang inaasahan na nasa Great Wilderness Sea si Sister May. Walang masyadong alam si Yang Yian tungkol sa Great Wilderness Sea. Hindi gaanong nagpaliwanag si Yang Yian, at direktang dinala si Xiao Fengwang at ang iba pa sa pangunahing direksyon ng bulwagan. Tara na. Ayon sa mga pahiwatig na iniwan ng matandang pagong, mayroong isang portal ng teleportasyon sa plaza ng bulwagan na ito, na direktang humahantong sa tagsibol, kung saan naruroon din ang mga itlog ng sawa. Siyempre, iniwan ng matandang pagong ang paraan ng pagbubukas ng teleportation portal kay Yang Yiyo. Pagdating niya sa pangunahing posisyon ng bulwagan, nakita niya ang pagkakaroon ng isang hanay ng inscription, naganap na isang sinaunang hanay ng inscription at napakakomplikado. Alam ni Yang Yiyo na kung walang paraan upang buksan ito, walang anumang panlilinlang. Buti na lang at tinuruan siya ng matandang pagong ng paraan para mabuksan ito. Guro, ito ay isang sinaunang hanay ng inscription. Hindi ito mabubuksan ng walang kaukulang spell. Si Eunuch Zijan ay isang master na nakakaalam ng mga kalakal. Huwag kang mag-alala, may paraan para mabuksan ito. Ngumiti si Yang Yiyo at sumayaw gamit ang kanyang mga kamay, at isang spell ang tumama sa komplikado at misteryosong inscription array. Biglang nagliwanag ang buong hanay ng inscription. Pagkatapos, may lumabas na vortex portal. Nabuksan talaga, bulalas ni Eunuch Zijan. Enter, nanguna si Yang Yiyo sa paghakbang sa portal at nawala sa isang iglap. Guro, hintayin mo ako. Mukhang exaggerated si Eunuch Zijan. Napasimangot ang tatlong kapatid ng pamilya Exi. Ang pangatlong kapatid ni Exi ay hindi napigil ang umungol, flatterer. Dito, sabay na tumango ang Blood Eagle at Cat Owl, tama. Ang pambabala ng Purple Gold Eunuch ay naging dahilan upang hindi mabata ang iba pang malalaking halimaw, ngunit nagmura lamang sila sa kanyang likuran at hindi sila ng ahas na sampain ang matandang beteng, dahil ang paglilinang ng matandang beteng ay napakalakas. Anyway, maliban sa maliit na phoenix, daor, at loach, ang iba pang malalaking halimaw ay kinasusuklaman ang matandang eunuch na Purple Gold Eunuch. Gawin. Gusto mo bang maging aktibo? Nais din naming gumawa ng mga karapat-dapat na gawa sa harap ng Panginoon. Isang grupo ng malalaking halimaw ang nagmura sa mahinang boses at pumasok sa portal. Pagkatapos pumasok ni Yang Yian sa teleportation portal, nakaramdam na lamang siya ng pagkahilo, at pagkatapos ay nawala ang pagkahilo sa susunod na sandali. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang nakarating siya sa isang kuweba. At sa kanyang paningin, nakita niya ang isang malaking suspendido na butil at isang malaking asol na haligi, na magkasing laki. Ngunit ito ay nagpapalabas ng isang malakas na enerhiya ng katangian ng tubig. Ito dapat ang bukal ng maliit na palasyo ng dragon na ito. Hindi kalakihan ng buong kuweba, o masasabing isa pang natural na bulwagan, mahigit 10 metro ang taas, halos 200 metro kwadrado ang laki. Ang bato ay halos transparent, na may mga inscription sa paligid. Walang ibang labasan, tanging ang teleportation portal lang ang bumukas nang pumasok si Yang Yiyo. Hindi. Ang asol na butil ay hindi ang spring eye. Pinagmasdan ito ni Yang Yiyo at nalaman niyang mali siya. Ang butil ay ang itlog ng sawa. Kung tungkol sa spring eye, nalaman ni Yang Yiyo na ang spring eye ay ang mata ng inscription sa itaas ng suspendido na butil o ng python egg.
Dahil natagpuan niya na mayroong isang mata na nabuo sa pamamagitan ng isang inscription sa kisame sa itaas ng halos natural na yungib na ito, at 9 na inscription ang nabuo, at 9 na daloy ng tubig ay natural na umiikot at dumadaloy. Kaya ang langit ay kung saan ang spring eye, at ang spring eye ay isang mapagkukunan ng tubig. Ang spring eye na ito ay ang lugar din na humahantong sa Great Wilderness Sea sa bakana ng Matandang Pagong, na itinuturing na isa pang uri ng mental channel. Ang espasyong ito ay puro tubig, ngunit ang tubig dito ay puno ng makapal na tubig elemento ng enerhiya. Nang tingnan niya ito, wala, ngunit kung maingat niyang dinama, makikita niya na ang 9 na daloy ng tubig ng spring eye ay kumalat sa lahat ng direksyon ng buong espasyo. Ang bawat inscription sa espasyo ay isang maliit na bukal. Iniisip na ang maliliit na bukal na ito ang nagbibigay ng tubig sa Southern Swampland sa dayuhang mundo. Ang suspendidong Azure Bed, kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ito ay isang itlog na may kaliskis, at nararamdaman niyang Yiyo ang malakas na sigla sa loob. Ito ay dapat ang sinaunang itlog ng sawa. Banggit ng Matandang Pagong. Kung tungkol sa mga nilalang na nabubuhay sa tubig sa buong Southern Swampland, walang duda na pumunta sila sa Great Wild Sea sa pamamagitan ng mga bukal. Ipinapalagay na bago pumunta ang White Shark King sa Heavenly Road, hinayaan niya ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa Southern Swampland na pumunta sa mas malaking Great Wild Sea sa pamamagitan ng mga bukal. Mukhang buntis ang butil ng Master na may makapangyarihang buhay. Sa oras na ito, lumapit ang Purple Gold Eunuch upang magsalita, at naramdaman ito ng matandang halimaw. Iyon ay isang sinaunang itlog ng sawa. Saglit ding ikinwento ni Yang Yian ang kanyang pakikipag-usap sa Matandang Pagong. Pagkatapos makinig sa kwento ni Yang Yian, sinabi ni Zijingang, Guro, ang itlog ng sawa na ito ay hindi madaling ilipat. Nararamdaman ko ang malakas na aura sa loob. Talagang hindi ito isang ordinaryong bagay. Kahit ako ay medyo natatakot. Haha, oras na para maging loyal ka matandang aso. Pumunta ka, subukan mong kunin ang itlog ng sawa. Nakangiting sabi ni Yang Yian kay Zijingang. Master, huwag kang magbiro. Namula ang mukha ni Zijingang. Pakiramdam niya ay niloloko siya ng amo na ito. Yang. Tinitigan siya at mahinang nagsabi, Go. Ang mga salita ay malambot, ngunit walang duda. Nag-iwan ng mensahe ang Matandang Pagong kung paano buksan ang teleportation portal, ngunit walang pahiwatig kung paano makukuha ang itlog ng sawa. Sa tingin ko ito ay isang bagay lamang ng direktang pagkuha nito. Pero, naramdaman niyang ang malakas na sigla sa itlog ng sawa na nagpapalpitate sa kanya. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang itlog ng sawa ay lubhang mapanganib. Siyempre, hindi niya kayang makipagsapalaran. Sa oras na ito, maaari lamang niyang hayaan ang Purple Gold Grand Eunuch na subukan ng tubig. Kabanata 2437, Lason. Gayunpaman, siyang ay hindi makikipagsapalaran ngayon. Sa isang mahusay na master tulad ng Eunuch Zijan sa paligid, hindi niya ito gagawin. Si Eunuch Zijan ay nakinig sa mga salita niyang ng may kapaitan, ngunit kailangan niyang sumunod. Totoo na siya lamang ang may mataas na pagtatanim sa bukid, at siya ang pinakaangkop para sa gayong mga peligrosong bagay. Master, pupunta ako ngayon. Malungkot ang mukha ni Eunuch Zijan, na para bang mamamatay siya sa susunod na sandali. Umalis ka na, huwag kang kakaiba, matandang aso, hiniling ko sa iyo na subukan mo ito, hindi mamatay. Kung mamatay ka, karapat-dapat ka. Biro ni Yang Yiyo. Tungkulin kong ibahagi ang mga alalahanin ng Panginoon. Wala akong pinagsisisihan kung mamatay ako, si Eunuch Zijan ay may ekspresyon na mamamatay ng mapagbigay. Sa katunayan, pareho silang alam ito sa kanilang mga puso. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang lilanggintong liwanag sa buong katawan ni Eunuch Zijan. Dahil ginantimpalaan siya ni Yang Yian ng isang patak ng tubig ng buhay, kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi nasira, ang kanyang dugo ay nag-evolve ng isang antas. Ang mas malalim na purple gold na liwanag sa kanyang katawan ang pinakamagandang pagpapakita nito. Siya, hakbang-hakbang na lumapit sa itlog ng sawa. Walang kakaibang nangyari hanggang 1 metro ang layo niya. Huminto din ang Purple Gold Eunuch, iwinagayway ang kanyang kamay, at ang kanyang magic power ay namuo sa isang kamay para kunin ang itlog ng sawa. Sa sandaling ito, medyo kinakabahan si Yang Yian. Ang lahat ng malalaking halimaw ay hindi gumawa ng tunog, naghihintay na makita ang pagganap ng Purple Gold Eunuch. Purple Gold Eunuch, ang taong sangkot, ay may solemn na natingin sa kanyang mukha. Alam niya na ang itlog ng sawa na ito ay hindi madaling kunin. Ngayon na ang oras para subukan ng Master ang kanyang Taoismo, at hindi siya dapat bumaigo. Siyempre, kailangan din ng Purple Gold Eunuch ang performance na ito para ipakita sa iba pang malalaking halimaw na siya ay nagkakahalaga sa tabi ng kanyang amo na si Yang Yian. Ako, si Purple Gold Eunuch, ay dapat na mas malakas kaysa sa inyong lahat at mas mahalaga sa amo. Siyempre, hindi kasama sa malalaking halimaw na ito ang Little Phoenix, Daor at Loach, dahil alam ni Zijingang na hindi niya mapapalitan o may kukumpara ang tatlong ito sa puso ni Yang Yian. Ngunit ang iba pang malalaking monsters ay hindi palaging pareho. Sumigaw siya sa paghihirap, ngunit masaya siya sa kanyang puso. Pinakiusapan siya ng Master na kumilos, at pinahahalagahan din niya ang kanyang pagganap, tama.
Anyway, bukod kay Daor at iba pa, determinado siyang makuha ang posisyon ng unang malaking halimaw sa paligid ng Master. Sa hinaharap, kapag pumunta siya sa Yunmen, siya ang magiging una sa parehong paglilinang at katayuan. Ito ang nasa isip ni Zi Jingang. Pinagnanasaan ni Zi Jingang ang mahiwagang patak ng tubig na ibinigay ng Master. Inaabangan din niya ang pangalawang patak. Ang isang patak ay magbibigay daan sa kanyang dugo na bumalik sa kanyang linya ng ninuno, kaya paano ang dalawang patak? Si Zi Jingang ay puno ng mga inaasahan. Ngunit upang makuha ang patak ng tubig sa kamay ng Master, kailangan niyang ipakita ang kanyang halaga at gumawa ng merito. Sa ngayon, ang itlog ng sawa na ito na puno ng malaking enerhiya ang pinakamahusay na merito. Sa susunod na sandali, inipon ng maingat na si Zi Jingang ang kanyang magic power at hinawakan ang itlog ng sawa. Boom! Sa sandaling ito ay humipo, nagkaroon ng dagandong, at ang malakas na prehistoric demonic energy ay nagmula sa itlog ng sawa at nagsimulang tumalbog. Malamig na bamantong hininga si Eunuch Zijan, at muling tumaas ang kulay ubi gintong liwanag sa kanyang katawan. Kumaway ang kabilang kamay, at isang kulay ubi gintong ilaw ang lumabas at hinawakan ang itlog ng sawa. Mula sa di kalayuan, nanginginig ang buong katawan ni Eunuch Zijan. Gayunpaman, ang itlog ng python ay sumambulat na may napakalakas na prehistoric na demonyong enerhiya, na napakabangis. Pagkatapos ay mayroong isang serye ng mga asul na ilaw, na bumalot kay Eunuch Zijan sa isang iglap. Tiningnan ni Yang Yian ang eksena sa sandaling ito, na medyo nakakakilig. Naramdaman niya ang malakas na prehistoric demonic energy, na nagpatalon sa kanyang puso, ngunit naniniwala siya na kayang harapin ni Eunuch Zijan ang demonyong enerhiya. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang mga talukap ay kumaibot, at naramdaman niya ang lasong gas. Ang bughaw na liwanag na sumabog mula sa itlog ng sawa ay poison gas. Ito ay isang nakakatakot na poison gas. Master, kailangan ko ng tulong. Napakalakas ng lason. Ang gulat na boses ng Purple Gold Eunuch ay nagmula sa asul na lason. Isang hakbang pasulong si Yang Yio, at ang kanyang buong katawan ay nagliliyab sa 10 kulay. Sumugod siya sa asul. Alam niyang oras na para kumilos siya, kung hindi ay magdurusa ang matandang aso. Nalaman din ito sa pamamagitan ng pagpapalam sa Purple Gold Eunuch na subukan ang tubig. Hindi na kailangang hayaang magdusa ang matandang aso. Ang itlog ng sawa ay buntis na may malakas na sigla at malakas na prehistoric demonic energy. Talagang napakalakas nito, ngunit alam ni Yang Yio na kayang harapin ito ng Purple Gold Eunuch. Kung tutuusin, ito ay isang itlog lamang, at hindi pa ito ang oras upang labanan ang langit. Ang lason ay ang pangunahing punto. Ito ay sinubukan. Ito rin ang gustong malaman ni Yang Yio tungkol sa mga espesyal na katangian ng itlog ng sawa na ito. Ngayon tila ang makapangyarihan ay ang lason. Supilan. Ginamit ni Yang Yio ang 10 katangian ng mana upang bumuo ng isang pormasayon upang palibutan at sugpuin ito sa pamamagitan ng puwersa. Sabay sabing, tumigil ka, Python Egg. Nangako ako sa White Shark King na tutulungan kitang mapisa. Huwag kang manggulo. Itapon mo ang lason mong gas. Nararamdaman niya na ang asul na lason na gas ay talagang napakalakas, na nahihigitan ang anumang lason na gas na naranasan ni Yang Yian, kaya hindi siya nang ahas na sumugod sa lason na gas. Tinatakan lang niya ang poison gas sa labas at pinigilan ito gamit ang kanyang magic power. Napasigaw siya dahil alam niyang ang Python Chaos na ito ay isang conscious life form. Naniniwala siya na ang White Shark King o ang matandang pagong ay nagbigay ng mga tagubilin, at naririnig siya nito na nagsasalita. Tamang-tama, sa ilalim ng pagsupil ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, pagkatapos niyang magsalita, ang napakalaking poison gas ay nawala. Hindi nagtagal ay lumitaw ang figure ng Purple Gold Eunuch, ngunit huminga siya ng mahabang hininga at bumagsak sa lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng asul na gas, nanginginig at sumisigaw ng malungkot, "Guro, kung ikaw ay isang hakbang mamaya, ang matandang alipin ay malalason hanggang mamatay." Lason, isang malaking lason, ang Purple Gold Pangolin, na umabot na sa ika-6 na antas ng kaliwanagan, ay bumagsak sa lupa at hinihingal, ang kanyang boses ay puno ng takot. Nakita ni Yang Yian na si Eunuch Zijan ay hindi nagsisinungaling, at hindi kumikilos. Ito ay isang tunay na pagmuni-muni. Sa sandaling ito, ang itlog ng sawa ay gumalaw, umikot, at lumutang sa itaas ng ulo ni Eunuch Zijan. Ang pag-ikot sa isang iglap ay hinigop ang lahat ng lason sa katawan ni Eunuch Zijan, at sa wakas ay bumalik sa normal ang mukha ng matandang aso. Sa sumunod na sandali, lumutang ang itlog ng sawa patungo kay Yang Yian. "Kuya, mag-ingat ka," ang maliit na phoenix ay nakatayo sa tabi ni Yang Yian, na may Sol M na mukha, handang umatake anumang oras. "Okay lang, ramdam ko ang kabaitan nito, walang mangyayari." Ngumiti si Yang Yian at sinabihan ang maliit na phoenix na huwag kabahan, at saka iniunat ang kanyang palad. Sa sumunod na segundo, nahulog ang Azure Python Egg sa palad ni Yang Yian. Sa katunayan, sa sandaling ito ay ramdam niya ang kabaitan ng itlog ng sawa na ito. Ito ay isang napakagandang pakiramdam. Maaaring hindi ito maramdaman ng iba, ngunit sigurado siyang kabaitan iyon. Nang mahulog ang itlog ng sawa sa kanyang palad, bumalik sa kalmado ang lahat. "Guro, kailangan mong mag-ingat.
Ang bagay na ito ay lubhang nakakalason. Sa tingin ko ang lason na nasa loob nito ay maaaring mailagay sa tuktok sa mundong ito ng engkanto. Ito ay isang itlog lamang. Kung ito ay mapisa, alam ng Diyos kung gaano ito kamandag. Hindi ako nangangahas na isipin ito. Ito ay isang napakalason na nilalang. Sabi ng Purple Gold Eunuch na nakabawi na puno ng takot ang mukha. Ngumiti si Yang Yiu at sinabing, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito, ngunit huwag kang mag-alala. Sa katunayan, sa tingin ko ito ay napakabanayad. Matapos purihin ang matandang aso, tinitigan ang itlog ng sawa sa kanyang kamay, nagniningning ang mga mata niyang sa sandaling ito. Hinawakan niya ang itlog ng sawa sa kanyang kamay at tiningnan ito. Ang asul na kulay at ang mga kaliskis sa ibabaw ay napakaganda. Ang maliit na bagay na ito ay maaaring lason ang Purple Gold Eunuch, na lampas sa kanyang inaasahan. Tulad ng sinabi ng Purple Gold Old Dog, isa na lamang itong itlog ngayon, at napakalakas ng toxicity. Kung ito ay napisa, hindi niya maisip kung gaano ito kalalason. Ito ay isa ring malaking kayamanan. Gayunpaman, kailangan niya talagang panatilihing maayos ang itlog ng sawa na ito. Kung ito ay napisa, kung ang poison gas ay hindi inalagaan ng maayos, ito ay magdudulot ng malaking gulo. Kasabay nito, siyang ay puno rin ng mga inaasahan. Anong makapangyarihang bagay itong itlog ng sawa? Anong uri ng sawa ang lalabas pagkatapos mapisa? Aba, masyado pang maaga para sabihing napipisa na. Una, kailangan nating umalis dito, umalis sa Tagsibol, at pumasok sa Great Wilderness Sea para hanapin si Sister May. Tanging ang tunay na dugo ng dragon ni Sister May ang makakapisa ng itlog ng sawa na ito. Inaabangan niya ang hitsura ng isang sawa, o isang malaking lason na nilalang. Ang bukal ay nasa itaas lamang ng kanyang ulo, ngunit paano siya makakapasok? Ano ang magiging hitsura pagkatapos pumasok? Magiging mapanganib ba ito? Hindi ko talaga alam. Python. Alam ba ni Shaolan kung paano pumasok sa spring? Tiningnan ni Yang Yiu ang itlog ng sawa sa kanyang palad. Tatawagan na sana niya ang pangalan ng itlog ng sawa, ngunit pakiramdam niya ay hindi nararapat nang sabihin niya iyon, kaya pinangalanan niya itong Shaolan. Palaging pinangalanan ito ni Yang nang walang pag-iisip, at pinangalanan ito ayon sa hitsura. Naniniwala siya na naririnig at naiintindihan ng itlog ng sawa ang kanyang sinabi. Buzz! Sa susunod na sandali, ang itlog ng sawa sa kanyang kamay ay humuhuni at nag-vibrate, na tila tumutugon sa kanya. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiu ang mga inscription na lumilitaw sa shell ng itlog ng sawa. Boom! Hindi mabilang na mga asol na ilaw ang pumutok sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa gitna ng bukal sa itaas ng kanyang ulo, tulad ng isang asol na mata. Sa susunod na sandali, ang asol na ilaw ng spring ay kumikislap at umikot. Ito ang pinto, nagulat si Purple Gold Eunuch. Tara na! Tumawag si Yang Yiu at tumalon, at pumasok sa mag-aaral. Isang hindi kilalang mundo ang naghihintay sa kanya. Nang pumasok si Yang Yiu sa pupil, para itong pumasok sa isang walang katapusang asol na hollow channel. Sinundan siya ni Purple Gold Eunuch, Little Phoenix at iba pa. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng oras at espasyo. May hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanila patungo sa dulo ng channel. Ito ay isang mahabang proseso. Parang walang batas ng langit at lupa dito. Walang oras at walang lakas ng langit at lupa. Para silang nakasakay sa kotse sa space-time channel. Walang katapusan ng channel. Ngunit hindi siya nagmamadali. Pakiramdam niya ay ginagabayan sila ng itlog ng sawa sa kanyang kamay at tuluyan na silang makalabas. Tinanong ni Yang Yiu si Eunuch Zijan, alam ba ng matandang aso ang tungkol sa Great Wilderness Sea? Dahil wala siyang magawa noon, pumunta si Yang Yiu kay Eunuch Zijan para alamin ang tungkol sa Great Wilderness Sea. Sinabi ni Eunuch Zijan, Master, ang Great Wild Sea ay isang dagat sa Fairyland. Ito ay umiral mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay umiiral sa dulong hilaga ng Fairyland. Ito ay mas malaki kaysa sa anumang Fairyland at walang katapusan. Ito ay sinasabing ang mundo ng mga halimaw ng tubig. Ito ay may sariling sistema at hindi nakikipag-ugnayan sa mga nilalang ng Fairyland. Ang ibang mga nilalang ay bawal makapasok sa Fairyland. Gayunpaman, walang tiyak na mga gwardya. Kaya lang sobrang daming nilalang sa Great Wild Sea. Karamihan sa kanila ay mga nilalang na natira sa Great Wild Sea. Ang mga ito ay lubhang mabangis, at walang sino man ang handang makipagsapalaran sa Great Wild Sea. Ito ay bahagi lamang ng Fairyland. May mga sabi-sabi noong unang panahon na sa kailaliman ng Great Wild Sea, may mga Great Wild Monsters na nangingibabaw sa dagat. Anyway, hindi ito magandang lugar, ngunit hindi naman ganoon katakot. Ang nakakatakot ay para sa mga nilalang na nagkamit ng kaliwanagan. Kung mayroon silang paglilinang ng kaliwanagan, maaari silang maglakbay kahit saan sa lupain ng engkanto. Walang anuman para sa aming grupo ang pumunta sa Great Wild Sea. Boom! Habang nag-uusap sina Yang Yiu at Eunuch Zijan, may biglang pag-boom, at lahat sila ay tinulak ng isang malaking puwersa. Umiikot ang langit at kitang-kita ang kulay asol. Mahigpit na hinawakan ni Yang Yiu ang itlog ng sawa sa kanyang kamay, alam niyang nasa labas na siya. Sa susunod na sandali, nawala ang lahat ng mga ingay,
at tulad ng inaasahan, lumitaw ang mga ito sa tubig. Gayunpaman, hindi tulad ng naisip niya, lumitaw sila sa ilalim ng tubig, ngunit sa halip ay lumitaw habang nagsisisid. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang isla, at silang lahat ay lumitaw sa tubig ng dagat sa tabi ng dalampasigan. Sa sandaling ito, maraming mga tunog ang bumasag sa hangin. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa isang iglap, napalibutan sila. Malakas ang aura, at ang mga halimaw. Upang maging tumpak, sila ay mga halimaw sa tubig, ngunit sa unang tingin sila ay mga sundalo ng hipon at mga general ng alimango. Ito ay, mahirap sabihin ang kanilang paglilinang, na parang wala sila sa lupain. Ngunit sa lakas ng kanilang aura, mararamdaman na ang mga semi-humanized water monster na ito ay nasa level ng mga monster lords, at wala pang nakakamit ng enlightenment. Kabanata 2438, lahat ng Siren Ians ay dapat mamatay, patayin, at mapuksa. Ang mga halimaw sa tubig na mukhang mga sundalong alimango at mga general ng alimango, bagaman wala sa kanila ang naliwanagan, ay kailangang sabihin na ang mga halimaw na ito ay napakalakas pa rin sa mundo ng mga engkanto. Makapangyarihan na siyang ngayon. Siyempre, mukha pa rin siyang rurok ng walang kamatayang master sa ibabaw. Gayunpaman, mula sa sandaling makuha niya ang 10 pangunahing kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa, ang kanyang paglilinang ay hindi na masusukat ng kaharian. Siya ay naging isang freak sa isang kahulugan. Ang mga halimaw ng tubig na ito ay napakabangis at pinalibutan sila sa sandaling ito, ngunit siyang Yiyo at ang maliit na phoenix ay hindi nataranta. Dahil ang mga halimaw ng tubig na ito ay walang pinagkaiba sa mga langgam sa kanilang mga mata. Ang mga halimaw ng tubig na ito ay walang sinabi sa kanila, ni gumamit ng dahas, pinalibutan lang sila. Kaya hindi nagutos siyang Yiyo na kumilos, gusto lang niyang makita kung ano ang susunod na gagawin ng kabilang partido. Guro, ang mga halimaw sa tubig na ito ay tila may hinihintay. Sabi ng Purple Gold Eunuch. Tumanggo siyang Yiyo at sinabing, nakikita ko ito. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Subukang iwasan ang pagkilos at pumatay hanggat maaari. Oo. Sagot ng Purple Gold Eunuch at isang grupo ng malalaking halimaw. Tiyak na, sa susunod na sandali, ang daan-daang mga halimaw ng tubig na nakapaligid sa kanila ay gumawa ng paraan. Nakita niyang Yiyo ang isang malaking halimaw na lumitaw sa kanyang paningin. O isang pugita. Ang itaas na kalahati ng katawan nito ay isang katawan ng tao, na may 6 na galami sa ibaba ng baywang, at ang mga braso nito ay normal, ngunit naisip niyang Yiyo na sila ay malinaw na mga galami, at ang itaas at ibabang bahagi ng isang pugita ay. Tama lang. Guro, ito ay isang master, na may paglilinang ng ika-4 na antas ng kaliwanagan, ngunit ang kanyang aura ay iba sa karaniwang mga halimaw. Siya ay may primitive na aura, at ang kanyang tunay na lakas ay dapat na mas malakas kaysa sa ordinaryong ika-4 na antas ng kaliwanagan. Sabi ni Zijin Gong na nakapikit ang mga mata. Ito ay kawili-wili, ito ay nagpapaalala sa akin ng isang kailangan na sangkap sa isang barbecue stall, ngunit hindi ko alam kung paano ito lasa. Tinitigan niyang ang octopus at kinausap ang sarili. Ngunit nang marinig ito ni Zijin Gong at ng iba pang malalaking halimaw, nanginginig silang lahat. Ano ang gagawin ng master? Hey, so it's the human race and the land monster race? Lumakad ang octopus at sinabing, ano ang ginagawa mo sa Great Wild Sea? Prangka siyang Yiyan nang marinig niya ang tanong, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog kay Eunuch Zijin. Malinaw, sa mga mata ng octopus, ang matandang beting na si Eunuch Zijin ang pinuno, ngunit hindi nakakagulat, kung sino ang gumawa ng matandang aso na pinakamataas sa paglilinang. Matandang aso, panoorin ang iyong pagganap. Gusto kong malaman ang pamamahagi ng mga puwersa sa Great Wild Sea. Sabi ni Yang Yiyan kay Eunuch Zijin. Master, huwag kang mag-alala. Bulong ni Eunuch Zijin. Pagkatapos ay nawala ang pambabula sa mukha ni Eunuch Zijin, napalitan ng malamig at mayabang na tingin. Ang kanyang pambabula ay para lamang kay Yang Yiyan. Para sa ibang tao o halimaw, hindi nila kayang bayaran ang kanyang pambabula at kaaya-ayang mukha. Tinitigan ni Eunuch Zijin ang octopus at malamig na sinabi, ano ang ginagawa ko dito? Hindi ko na kailangang bigyan ka ng maliit na isda para iulat. Halika rito, may itatanong ako sa iyo. Bold Land Monster, kunin mo ito para sa akin. Sa sumunod na sandali, direktang nagalit ang octopus at inutusang salakayin si Eunuch Zijin, dahil tinawag talaga siya nitong matandang halimaw na lupa, ang marangal na Octopus King, isang maliit na isda, na ikinagalit ng Octopus King na gumagala sa dagat ng libu-libong milya. Patayin! Agad na nilusob ng mga sundalong hipon at mga general ng alimango si Eunuch Zijin. Puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Yiyo. Tito, sabi ko nga kung maiiwasan mo wag. Naghahanap lang ng gulo ang matandang ito. Kakaiba kung hindi niya gagawin. But then again, bastos din itong octopus. Magsisimula daw ng away. Well, dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan ko. Alam ni Yang Yiyo na ang mga halimaw na ito ay hindi sapat para sa matandang aso na si Eunuch Zijin, kasama ang octopus. Oo naman. Sa susunod na sandali, si Eunuch Zijin ay naging kulay ube at gininto ang liwanag at biglang nawala ng may pagngisi. Pagkatapos ay naghiyawan ang buong madla, ngunit saan man dumaan ang lilang gintong liwanag,
daan-daang mga sundalong hipon at mga general ng alimango ang sumabog o naging belang mga paa, at duguan ang bukid. Natapos ang lahat sa loob lamang ng 3 paghinga, at ang dagat ay kinulayan ng pula. Gayunpaman, ang octopus ay hindi nasaktan, dahil ang purple gold eunuch ay hindi umaatake sa octopus. Una niyang hinarap ang maliliit na halimaw ng tubig sa paligid nito, at ang huli ay ang octopus. Munting isda, bibigyan kita ng pagkakataong sumuko. Ngayon ay sumuko ka sa aking Panginoon, at ililigtas ko ang iyong buhay. Huminto ang purple gold eunuch, tumayo sa tapat ng octopus at malamig na nagsalita. Damland monster, ginagalit mo ako ng husto, putol-putol kita. Pagkasabi nito ng pugita, bigla itong nagpakawala ng mahabang dagandong, at sa sumunod na sandali ay naging katawan ng kalahating bundok, ngunit ito ay naging isang body octopus na mga 100 metro ang taas, at ang bawat galami ay makapal at 120 hanggang 300 metro ang haba. Boom! Ang mga alon ay gamulong sa daan-daang talampakan, at sa isang iglap, nilubog nila ang karamihan sa isla kung saan naroon si Yang Yian at ang iba pa. Lumipad sina Yang Yian at Xiao Fengwang. Sa sandaling ito, narinig nila si Zijin Ganggang na malamig na ngumuso, dahil hinahanap mo ang kamatayan, ibibigay ko sa iyo ang iyong hiling. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ito ay naging isang lilang gintong liwanag at dumiretso patungo sa pugita. Isa-isang inatake ng daan-daang metro ang haba ni Zijin Ganggang. Pero, alam ni Yang Yian na ang octopus na ito ay magiging miserable. Dahil si Zijin Laogo ay nasa rurok ng ika-6 na antas ng kaliwanagan at minsang nag-upgrade ng kanyang linya ng dugo, habang ang octopus ay nasa ika-4 na antas lamang ng kaliwanagan kahit na ito ay naiiba sa iba, ang labanan na ito ay nakatadhana na maging isang panig na massacre sa simula. Boom! Ungol! Ang lilang gintong liwanag ay kumikislap, ang pugita ay sumigaw, at ang mga galami nito ay isa-isang nabasag. Nang sumunod na sandali ay lumubog ang pugita sa dagat, at hinabol ito ni Zijin Ganggang. Kalmado ang ibabaw ng dagat. Gayunpaman, makalipas ang mga 3 minuto. Boom! Isang lilang gintong liwanag ang sumugod mula sa dagat. Master, sa kabutihang palad, natupad mo ang iyong misyon. Si Zijin Ganggang ang bumalik na may hawak na pink na crystal core sa kamay, kasing laki ng kamao ng sanggol, na may mini version ng octopus sa loob. Guro, ito ang pangunahing demonyo ng maliit na isda na ito. Ibinigay ito ni Zijin Ganggang, na may mga inscription na kulay lila ginto, at halatang kontrolado ito ni Laogo. Tiningnan ito ni Yang Yiyo at ngumiti at sinabing, magaling. Tungkulin kong ibahagi ang mga alalahanin ng master. Sa sandaling ito, bumalik si Zijin Ganggang sa dati niyang nakakapuri na hitsura. Munting pugita, kung makikipagtulungan ka, dapat kang maging masunurin. Sasabihin ko sa iyo ang hinihiling ko sa iyo. Kung hindi ka makikipagtulungan, hahanapin ko ang iyong kaluluwa. Sabi ni Yang. Hindi. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng gustong malaman ng hari. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Sumagot ang octopus sa demonyong puno ng nanginginig na boses. Isa na itong ihawan, hindi, iron-clad fish meat, at natakot. Direktang nagtanong si Yang Yiyo, may mga dragon ba na lumitaw sa Great Wilderness Sea? Dahil hinulaan ng White Shark King, naisip ni Yang Yiyo na malamang na hindi ito masama. Walang dagdag na kalokohan. Ayaw niyang malaman ang ibang mga sitwasyon sa Great Wilderness Sea. Gusto niya lang malaman kung may mga dragon. O kung may balita tungkol kay Sister May at sa iba pa. Nang bumaba siya sa mundo, kinuha ni Sister May ang 12-dosenang mga dragon na naging tunay na mga dragon para umakyat sa Fairyland. Nakita ito ni Jiaonan at ng iba pa. 12-dosenang dragon daw ang kinuha ni Sister May para sabay-sabay na umakyat. Naniniwala ako na kung mayroon, dapat ay nasa Great Wilderness Sea sila. Ang susi ay naniniwala siya sa hula ng White Shark King. May lumitaw bang mga dragon sa Great Wilderness Sea? Nang tanungin ang tanong na ito, ang octopus na kaluluwa ng demonyo sa kaibuturan ng demonyo ay nanginginig, at hindi sinasadyang nagsabi, hindi. Hindi. Parehong malinaw na nakita ni Yang Yian at Purple Gold Eunuch na nagsisinungaling ang maliit na isda na ito. Humph, hinahanap mo si kamatayan. Ang Purple Gold Eunuch ay malamig na summon goat, at ang lilang gintong liwanag sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag. Sa susunod na sandali, ang octopus sa core ng demonyo ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw. Ah! Roar! Sabi ko. May mga dragon, may mga dragon. Pagkatapos ng pagpapahirap, sinabi ng octopus ang lahat. Ayon sa kwento ng octopus, mga 6,000 taon na ang nakalilipas, natuklasan ng Great Wild Sea ang hitsura ng mga dragon. Mayroong higit sa 30 dragon ng iba't ibang antas, na pinamumunuan ng isang gintong dragon, na nagdulot ng sensasyon sa buong Great Wild Sea. Sa puntong ito, may isip na 12-dosenang mahihinang dragon ang nagdulot ng bagyo sa Great Wild Sea. Siyempre, ang bagyong ito ay malupit sa 12-dosenang mga dragon. Sa mga mata ng mga halimaw ng tubig sa lahat ng panig ng Great Wild Sea, ang mga dragon na ito ay matamis na cake, at sila ang likas na kayamanan para sa kanila upang mapabuti ang kanilang lakas ng paglilinang. Kaya nagsimula ang isang pamamaril. Ayon sa octopus, ang mga puwersa ng buong Great Wild Sea ay nagsimulang manghuli ng mga dragon, na pumatay ng higit sa kalahati sa kanila.
Ang dugo ng dragon ay ginamit bilang pagkain, at maraming dakilang halimaw ang nilikha, umunlad sa isang mataas na antas, at naliwanagan pa nga. 4 na higanti ang lumitaw sa Great Wild Sea, na ang Sea Snake King, ang Crab King, ang Octopus King, at ang Electric Eel King. Nilikha ng mga dragon ang 4 na nangungunang maharlikang pamilya ng Great Wild Sea at naging pinuno ng 4 na dagat. Siyempre, may iba pang magagaling na halimaw na hari, ngunit mas mahina sila kaysa sa 4 na Panginoon. Matapos matikman ng tamis, ang 4 na Panginoon at ang iba't ibang grupo ng mga halimaw sa dagat ay lalong nabaliw, hinahabol ang natitirang mga dragon kung saan-saan, ngunit sa huli, kinuha ng gintong dragon ang natitirang 9 na dragon at tumakas sa Great Wilderness Forbidden Land ang Desolate Sea Abyss, kaya tumigil sila. Ang Desolate Sea Abyss ay ang ipinagbabawal na lupain ng buong Great Wild Sea. Ito ay isang lugar ng kamatayan. Sa hindi mabilang na mga taon, ang mga tao ay maaari lamang makapasok ngunit hindi umalis sa hindi kilalang lupain. Balitang hindi pwedeng pumasok ang lahat ng tribo. Ngunit kamakailan, ang kilusan ay nagbago. 800 taon lamang ang nakalilipas, isang kakaibang kababalaghan ang lumitaw sa kailaliman ng tiwangwang na dagat, at isang malaking bitik ang lumitaw. Nagpasya ang 4 na Panginoon na galugarin ang kailaliman ng mapanglo na dagat upang hanapin ang gintong dragon na umabot na sa dulo, dahil para sa 4 na Panginoon, ang gintong dragon ang tunay na kamote, at ang walang katulad na kayamanan ang nagbigay daan sa kanila na hamunin ang makalangit na daan. Ang kailaliman ng tiwangwang na dagat ay iba sa iba. Bagamat may mga bitik pagkatapos lumitaw ang kakaibang kababalaghan, maaari silang pumasok, ngunit ito ay mapanganib pa rin, kaya't inabisuhan ng 4 na Panginoon ang mga halimaw mula sa lahat ng direksyon upang tumulong. Siyempre, ang mga pangako ay kapaki-pakinabang. At ang octopus na ito ay sasali sa Electric Eel King at makakakuha ng bahagi ng pie. Matapos pakinggan ito, ang mukha niyang Yian ay napakalungkot, at sinabi niya sa Purple Gold Eunuch, hanapin ang kanyang kaluluwa at mawala siya. Oo, Master. Tumugon ang Purple Gold Eunuch, at natural na alam na kailangan niyang i-verify itong muli, at ang layunin ng pagpatay ng Master sa sandaling ito ay naipaliwanag na ang problema, ngunit ang sinumang si monster na nabahira ng dugo ng Dragon Clan ay dapat mamatay. Brother, pumasok tayo sa Shaolong Palace Spring Channel eksaktong 800 taon na ang nakakaraan. Ibig sabihin, noong pumasok tayo sa Spring, isang kakaibang phenomenon ang naganap sa Desolate Sea Abyss. Nakalkula ko na eksaktong 800 taon na tayo sa Spring Channel. May koneksyon ba? Sabi ni Little Phoenix. Hindi ito maaaring magkamali. Dahil propesya ito ng White Shark King, dapat ay si Sister May iyon sa Desolate Sea Abyss. Humanda ka. Pumunta tayo sa Desolate Sea Abyss. Lahat ng mga halimaw sa dagat sa lahat ng panig ay dapat mamatay, patayin, at mawasak. Kinagat ni Yang Yiyo ang kanyang mga ngipin. Kabanata 2439, Pagpatay sa Kraken. Guro, totoo ang alaala ng munting octopus. Matapos hanapin ang kaluluwa, iwinagayway ng Purple Gold Eunuch ang kanyang kamay at nawasak ang demon core ng octopus. Nanginginig si Yang Yiyo. Halos hindi na niya kailangang i-verify muli. Sigurado siyang si Sister May iyon. May mga 12 ng mga dragon na umakyat. Walang ibang dragon sa mundo maliban sa mga dragon na pinamumunuan ni Sister May. Ang mga tunay na dragon ay matagal nang nawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Maging si Sister May at ang kanyang grupo ay mga dragon na nagmula sa Cheng'anho Dragonfish. Halos maisip ni Yang Yiyo kung gaano kahabag-habag ang paghuli sa Great Wilderness Sea matapos pangunahan ni Sister May ang grupo ng mga dragon na umakyat. 12 ng mga dragon ang napatay, at 9 lamang ang nakatakas sa kailaliman ng ligaw na dagat. Naalala pa rin ng Great Wilderness Sea monsters na ito at hindi sumuko. Ngayon ay gusto pa nilang pumunta sa kailaliman ng mabangis na dagat para tugisin si Sister May. Haha, mabuti, napakabuti. Malungkot ang mukha ni Yang Yiyo. Siya. Huminga ng malalim at sinabi, alam mo ba kung saan ang kailaliman ng tiwangwang na dagat? Tanong niya kay Eunuch Zijin. Alam ni Master. Nasa octopus ang lahat ng alaala. Sa memorya ni Octopus, ang paglilinang ng 4 na Panginoon ay umabot sa ika-6 na antas ng kaliwanagan. Sagot ni Eunuch Zijin sa mahinang boses. Matapos niyang maramdaman ang pamatay na hangarin na nagmumula sa kanyang amo, nagsalita siya ng mabuti. Kahit na naabot nila ang ika-9 na antas ng kaliwanagan, dapat silang mamatay. Hindi sila maaabot ng Diyos. Nagsalita si Yang Yian sa malamig na boses, at pagkatapos ay sinabi, bibigyan kita ng 3 taon para uminom ng purple gold na tableta. Bawat isa sa inyo ay gagantimpalaan ng isang patak ng tubig ng buhay. Gusto kong mag-upgrade kayo ng isang antas sa loob ng 3 taon, at hindi bababa sa i-evolve ang inyong bloodline ng isang beses. Sa pagkakataong ito, ang layunin ko ay patayin ang lahat ng mga halimaw sa dagat sa 4 na direksyon. Magsisimula ako sa inyo. Habang nagsasalita si Yang Yian, isang patak ng tubig ng buhay ang lumipad kay Eunuch Zijin. Salamat sa reward, Master. Tuwang-tuwa si Eunuch Zijin. Kumuha siya ng isang patak ng tubig ng buhay at alam na alam niya ang halaga nito. Ang kanyang bloodline ay bumalik sa kanyang ancestral level, ngunit ang kanyang cultivation ay hindi pumasa.
Gayunpaman, naniniwala siya na pagkatapos kunin ang pagbagsak na ito, tiyak na maaabot niya ang ikapitong antas ng kaliwanagan. Si Yang Yian ay maaaring magkaroon ng 3 patak ng tubig ng buhay sa loob ng 1 taon, na sapat na para sa mga dakilang halimaw sa paligid niya na mag-upgrade minsan sa 3 taon. Napapaligiran na siya ngayon ng Purple Gold Eunuch, ang 3 magkakapatid na lalaki ng pamilya Exi, Blood Eagle at Parrot, Cat Owl, Little Phoenix, Martin, Loach, at 6 na tao mula sa Pangolin Clan, sa kabuuan ay 16 na tao. Hindi na kailangang kunin ng Loach, dahil marami na itong patak. Ang pag-inom ng higit sa 3 patak ng tubig ng buhay ay hindi magkakaroon ng malaking epekto. Ang natitira ay sapat lamang para sa iba pang malalaking halimaw. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Yang Yian ang 2 pang patak kay Blood Eagle at Parrot sa isang iglap ng kanyang mga daliri. Nagpasalamat sa kanya ang 2 halimaw. Bagaman hindi pa nila nakuha ang tubig ng buhay, makikita nila mula sa ekspresyon ng Purple Gold Eunuch na tiyak na maraming bagay ito. Ang natitirang ilang maliliit na phoenix ay darating ng paisa-isa sa bawat taon. Siyempre, ang Little Phoenix at Martin ay mayroon pa ring Purple Gold pills na dapat inumin. Mayroon lamang 3 4th level enlightenment at 3 5th level enlightenment monsters ng Pangolin Clan, ngunit pinadalisay ni Yang Yiu ang isang furnace ng elixir batay sa Purple Gold Fruit para sa bawat isa sa kanila, 3 elixir para sa bawat tao, at idinagdag ang stock ng immortal na gamot na nilinang sa kanyang Qiankun pot space, na hindi magiging mas masahol pa kaysa sa purple na pill na mas malala kaysa sa purple gold. Kung tungkol sa tubig ng buhay, maaari lamang itong madagdagan at maging dugo sa ibang pagkakataon, na mabuti. Umalis ang Rat King at Black Charcoal kasama ang 8 lumilipad na agila na bantay, na hindi isinasaalang-alang. Nagsimula ang 3 taong plano ng pagpapabuti at paglilinang. Sa loob ng 3 taon na ito, inilaan ni Yang Yiu ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga pagbabago ng 10 katangian ng kapangyarihan sa walang kamatayang kristal at ang pagpapatakbo ng mga mahiwagang kapangyarihan. Alam niya na maaari siyang bumuo ng maraming bagay at pagbutihin ang kanyang lakas. Ngayon siya ay mamamatay tao at nais lamang ng kapangyarihang panlaban, hanggat kaya niyang patayin ang kapangyarihang panlaban ng kalaban. Ang 4 na pinuno ng Great Wilderness Sea ay ang numero 1 naka-blacklist na mga kaaway, at kahit na sa kanyang puso, lahat ng mga halimaw sa dagat sa Great Wilderness Sea ay dapat mamatay. Kung hindi niya papatayin ang lahat ng mga halimaw sa dagat sa Great Wilderness Sea, magiging mahirap na alisin ang kanyang mga alalahanin. Si Sister Mei ay hindi lamang isang gintong dragon, kundi pati na rin ang kanyang babae. Nai-imagine niya ang sitwasyon ni Sister Mei na tinutugis ng mga halimaw sa dagat ng buong Great Wilderness Sea. Hindi niya maiwasang magalit. Ang 4 na Panginoon, ang ika-6 na antas ng kaliwanagan, at hindi mabilang na mga halimaw sa dagat, ito ay nangangailangan ng isang malakas na puwersang panlaban upang pumatay. Kaya kailangan niyang mas maunawaan ang mutated power sa kanyang katawan, pag-aralan ito, at gamitin ang walang kapantay na kapangyarihang lumaban. Ang 3 taon ay hindi mabilis o mabagal. Pagkatapos ng 3 taon, nakuha ni Eunuch Zijan ang gusto niya, at ang kanyang bloodline ay bumalik sa kanyang mga ninuno at umabot sa 7 antas ng kaliwanagan. Ang bloodline ng maliit na phoenix ay umabot din ng isang hakbang. Nang mag-transform ang katawan, mas lalong kumikinang ang apoy sa buong katawan. Walang nakakaalam kung gaano ang pagbuti ng maliit na phoenix. Si Daoer at Niekyo ang pinakawalang pakialam, ngunit pagkatapos ng utos ni Yang Yiu 3 taon na ang nakakaraan, tapat din silang nagsanay. Siyempre, sila lang ang nakakaalam kung gaano sila lumago. Tulad ng para sa dugong agila, loro at pas ang kwago, silang 3 ay nakalusot sa isang antas, at ang 6 na panggalan na halimaw ay umunlad din ng isang antas. Sa pagkakataong ito, ang kabuuang lakas ng lahat ay lubos na napabuti. Pero malaki rin ang natamo niyang sa 3 taon na ito. Sa wakas ay nagamit na niya ang 10 pangunahing katangian ng kanyang katawan upang gumana sa lahat ng aspeto sa kanyang kalooban. Ito ay isang husay na tagumpay. Lumabas para sa Desolate Sea Abyss. Pagkalipas ng 3 taon, pinamunuan ni Yang Yian ang isang grupo ng malalaking halimaw upang patayin ang Desolate Sea Abyss, na puno ng nakamamatay na aura, na may momentum ng pagpatay sa mga Diyos at Buddha. Siyempre, papatayin niya ang mga halimaw sa dagat sa Great Desolate Sea sa pagkakataong ito. Ang Desolate Sea Abyss ay 30,000 milya ang layo mula rito. Sa malalim na dagat, ang ruta ng Purple Gold Eunuch ay nakuha mula sa soul-searching memory ng octopus. Napili ang 3 taong panahon dahil sa alaala ng octopus, nagkaroon ng bitik sa Desolate Sea Abyss. Kinakalkala ng mga halimaw sa dagat na ito ay pumutok muli sa loob ng 3 taon, at hindi gaanong mahirap pumasok sa oras na iyon. Hindi magandang lugar ang lugar na iyon. At ang oras kung kailan pinili ng 4 na si Monster Overlord na magtipon ay 3 taon din ang lumipas. Papatayin sila ni Yang Yiu sa oras na ito. Nag-aalala rin siya na hindi niya alam kung ayos na ba ang natitirang siyam na dragon na dala ni Sister Mei pagkatapos makapasok sa bangin ng dagat. Libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi ko talaga alam kung kamusta na siya. Habang pinag-iisipan niya ang tungkol dito, mas lalong tumataas sa kanyang puso ang pagpatay na layunin ni Yang Yiu. Lahat sila ay nararapat na mamatay.
Malaking kalamangan ang ginampanan ng Deep Sea Loach. Nag-transform sa 1,000 metrong katawan, hinayaan ni Yang Yiyo na sumakay ang lahat ng halimaw sa dagat sa likod ng Loach. Ang bilis ng Loach sa kailaliman ng Great Desolate Sea ay hindi apektado, at ito ay mas nababaluktot kaysa sa Sea Monster. Ang malaking katawan ay mukhang maliit pa rin sa malalim na dagat, ngunit ito ay isang behemoth kumpara sa mga nilalang sa ilalim ng dagat. Saan man ito dumaan, ang hininga na ibinubuga ng Loach ay nagpapa-attract sa maraming nilalang sa dagat. Walang atake. Ang Loach ay tumagal lamang ng 3 oras upang maglakbay ng 30,000 milya sa dagat. Ang buong paglalakbay ng Purple Gold Eunuch. Nandito na si Master. Nagising si Yang Yian mula sa pagmumuni-muni habang nakaupo sa ulo ng Loach. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita ng lahat na ang mga mata ni Yang Yian ay kumikislap na may 10 kulay ng liwanag, tulad ng isang nakasisilaw na dagat ng mga bituin. Bumaba ka, sabi ni Yang Yian sa Purple Gold Eunuch na walang ngiti sa kanyang mukha. Nagsimulang bumaba ang Loach. Ang kailaliman ng tiwangwang na dagat ay malalim sa ilalim ng dagat, at kinakailangang bumaba sa ilalim ng dagat. Makalipas ang kalahating oras, nakita ng lahat ang isang walang kapantay na malaking sinkhole sa seabed, na napakaitim. Ang diameter ay umabot sa 10,000 metro. Sa sandaling ito, ang Loach ay daan-daang metro ang layo mula sa seabed. Nakatayo sa likod ng Loach, nakita ni Yang Yian ang kapaligiran sa ibaba. Ang buong kalaliman ay isang sinkhole, na mukhang napakalalim. May mga bundok at ilog sa seabed, at ang patag na seabed ay isang sinkhole na may diameter na 10,000 metro. At sa paligid ng sinkhole, may mga makapal na halimaw sa dagat. Hiss, huminga ang Purple Gold Eunuch at sinabi, natatakot ang Master na mayroong daan-daang libong mga halimaw sa dagat. Natatakot ka ba? Malumanay na tanong ni Yang Yian, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa ibaba. Sa katunayan, malamang na mayroong 700,000 o 800,000 na mga halimaw sa dagat na nakapalibot sa Tiankeng, lahat ay nagtipon sa gilid ng Tiankeng, na parang may hinihintay. Inilabas ni Yang Yian ang kanyang espiritual na pakiramdam ng walang ingat, ngunit hindi niya nakita ang pagkakaroon ng dakilang halimaw na nagpapaliwanag sa ika-6 na langit. Halatang hindi pa dumarating ang 4 na Panginoong binanggit ng octopus. Gayunpaman, sa mga halimaw sa dagat na ito, mayroong higit sa 200 na nagpapaliwanag sa una hanggang ika-4 na langit, at ang iba ay higit sa 1,000 demonyong emperador at Panginoon ng demonyo. Ang mga nasa ibaba ay mga halimaw sa dagat na may mababang kultibasyon, ngunit ang kanilang bilang ay hindi mabilang. Ang ilan ay ganap na nabagong anyo sa mga tao, ang ilan ay kalahating tao, at ang ilan ay nabago sa kanilang orihinal na katawan. Sa isang sulok ng Tiankeng, may bitik na mahigit 1,000 metro ang haba at 3 o 400 metro ang lapad. Nagkaroon ng himala na bagamat nasa ilalim ito ng dagat, lumabas mula sa bitik ang parang apoy na daloy ng hangin. Siyempre, ang anumang kakaiba at hindi makatwirang imahinasyon ay hindi kakaiba sa mga mata ng immortal na mundo at ng mga magsasaka. Ayon sa Purple Gold Master, ang mga sea monster na ito ay kailangang maghintay hanggang sa mawala ang parang apoy na hanging alon bago sila makapasok sa bangin sa pamamagitan ng bitik, na siyang pinakaligtas. Kung dumiretso sila sa kailaliman, ito ay puno ng hindi kilalang mga panganib para sa mga halimaw sa dagat, kaya naghihintay sila hanggang sa isang beses na pumutok ang pangalawang crack at ang apoy ay mapatay, at pagkatapos ay maaari silang pumasok. Dahil ang lugar kung saan nasunog ang apoy ay tila mapanganib, ngunit ito ay talagang ligtas. Halatang hindi pa dumarating ang 4 na halimaw sa dagat. Pagkatapos ng daan-daang libong mga halimaw sa dagat, naghihintay sila para sa 4 na Panginoon na dumating, at pagkatapos ay sumugod sa kalaliman upang mahanap ang dragon. Ang mga mata ni Yang Yiyo ay sumabog sa 10 kulay, nakatingin sa daan-daang libong mga halimaw sa dagat sa ibaba, at sinabi sa malalim na boses, nakakatakot ka ba? Huwag kang matakot. Walang takot. Sumagot lahat ng malalaking halimaw sa likod niya. Sa kasong ito, pagkatapos ay patayin silang lahat at lipulin sila. Tumayo si Yang Yiyo sa likod ng Loach at nagsalita, pagkatapos ay hinawakan ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kaliwang kamay at ang God at Demon Yin Yang Mirror sa kanyang kanang kamay. Siya biglang tumalon pababa mula sa likod ng Loach at umungal, mamatay. Ilang daang metro ang layo, hinimok ni Yang Yiyo ang buong puwersa ng espada, at ang lakas ng espada ay umaabot ng libu-libong metro. Buzz! Boom! Isang espada ang nahulog at sumigaw. Siya ay nagkatay. Ang Purple Gold Eunuch, Little Phoenix, Blood Eagle at iba pang 16 na malalaking halimaw sa likod niya ay nagbago sa kanilang tunay na anyo at umatake ng buong lakas. Sinabi ng Master na si Yang Yiyo, patayin silang lahat at lipulin sila. Naramdaman nila ang galit ni Yang Yiyo at hindi sila nagpakita ng awa. Nag-transform ang Little Phoenix sa totoong anyo nito at nagbuga ng apoy ng Phoenix. Ang malalaking halimaw sa loob ng ilang libong metro ay naging abo ng walang hiyawan. Ang purple gold na ambon sa katawan ng Purple Gold Eunuch ay naging libu-libong purple gold na matutulis na arrow. Wala sa mga malalaking halimaw ang nagpigil, at lahat sila ay sumabog ng buong lakas. Nabaliw ang mga halimaw sa dagat sa ibaba. Mula sa pag-atake ni Yang Yiyo, naramdaman nila ang hininga ng pagkawasak at isa-isang tumakas.
Ngunit ang mga halimaw sa ilalim ni Yang Yian ay pawang mga naliwanagang halimaw, at hindi sila mga vegetarian. Nagsimula ang massacre. Ang salamin ng Yin Yang sa kamay ni Yang Yian ay lumiko pasulong at paatros, at ang lakas ng espada ng Dragon Slaying Sword ay sumambulat na parang baliw. Boom boom! Nagpatuloy ang dagandong at kumulo ang tubig dagat. Nagsimula ang massacre. Noong pinangunahan ni Yang Yian ang isang halimaw na sumugod pababa mula sa daan-daang metro ang layo, may natitira pang daan-daang libong halimaw. Karamihan sa dinala pa rin ang maingat na 3 o 4 na raang naliwanagang halimaw sa dagat na nakatakas sa 10,000 metro ang layo. Matapos ang pag-atake, daan-daang libong mga halimaw sa dagat ang nalipol. Matapos bumagsak si Yang Yian sa lupa, walang mga halimaw sa dagat sa gilid ng malaking Tiankeng. Ang 3 o 4 na raang halimaw sa dagat na nakatakas ay naliwanagan lahat, karamihan sa kanila ay nasa ika-3 at ika-4 na langit, at kakaunti ang nasa ika-5 langit. Talagang nakatadhana ang massacre na ito. Si Yang mismo ay umatake ng may puot, at may mga purple gold eunuch na nakarating sa ika-7 langit ng kaliwanagan, at ang maliit na phoenix ay isang banal na ibon sa paligid niya. Ang loach ay mabilis na lumaki at nilamon ang libu-libong halimaw sa dagat na nakabuka ang bibig. Wala sa kanila ang mga vegetarian. Ang resultang ito ay inaasahan. Ang master ay nakatakas ng 3 o 4 na raang tao. Dapat ba natin siyang habulin? Tanong ng purple gold eunuch. Kill, sabi ni Yang Yiyo sa malalim na boses. Biglang naging target ang 3 o 4 na raang halimaw sa dagat na 10,000 metro ang layo. Personal na pumunta doon si Yang Yiyo. Ngunit sa sandaling ito, sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mahabang dagandong mula sa lahat ng direksyon. Alam ni Yang Yiyo na dumating na ang tinaguriang 4 na pinuno ng Great Wilderness Sea. Ngunit siya ay mas at mas mamamatay tao sa kanyang puso. Sakto lang. Kahit na nabasag niya ang Great Wilderness Sea ngayon, nangako siyang papatayin ang 4 na Sea Monster Overlord. Kabanata 2440, lumalaki si Kun sa aking pamilya. Walang pakialam si Yang Yiyo sa mahabang dagandong at napakalaking demonyong enerhiya na nagmumula sa lahat ng direksyon. Sa katunayan, sa kanyang pangunawa, mayroong 4 na makapangyarihang demonyong enerhiya na maihahambing sa Purple Gold Eunuch noon. Sa kasong ito ang rurok ng ika-6 na antas ng kaliwanagan. Pero ano? Dumating ako sa tamang oras, nag-alala talaga ako sa iyo. Sa susunod na sandali, natagpuan ni Yang Yiyo ang 4 na figure na lumilitaw sa paligid niya, 100 metro ang layo, 3 lalaki at 1 babae. Lumakad ang Purple Gold Eunuch at nagsabi, Guro, ayon sa alaala ng octopus, ang 4 na taong ito ay ang 4 na pinuno ng Great Wilderness Sea, ang sea snake, crab, octopus, at electric eel, na kasalukuyang pinakamalakas na halimaw sa dagat sa Great Wilderness Sea. Alam ko, matandang aso, huwag kang magpigil mamaya, durugan silang 4, at patayin. Sa iyo ang demonyong core, sigurado ka? Tanong ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, ang mukha ng Purple Gold Eunuch ay walang katulad na Sol Emna. Mataimtim niyang sinabi, ang 4 na master ay nagpaliwanag na sila ay nasa tuktok ng ika-6 na langit ng kaliwanagan, ngunit sa palagay ko ang mga halimaw sa dagat na maaaring maging mga Panginoon ng isang panig ay lahat ay likas na matalino. Kung lalaban sila hanggang sa kamatayan, natatakot ako na hindi nila sila kayang harapin. Hindi ako mangangahas na magyabang. Kung ito ay nasa lupa, sigurado akong lalaban ang isa laban sa 3. Ngunit ngayon ito ay nasa malalim na dagat, ang tahanan ng mga halimaw sa dagat. Baka isa lang sa 2 ang kaya kong labanan. Ito ay hindi lamang ang 4 na halimaw sa dagat. Ngayon lang, napatay namin ang daan-daang libo sa kanila sa isang alon ng labanan, ngunit hindi sila itinuturing na malalaking halimaw. Gayunpaman, ang natitirang 3 o 4 na raang malalaking halimaw ay pawang mga elite. Sa kabuuan, mahigit 20 katao kami. Kinakabahan pa rin itong harapin ang mga sea monster na ito. Ito ay magiging isang tunay na laban sa buhay at kamatayan. Nakikinig sa kwento ng Purple Gold Eunuch, tumanggo si Yang Yiyo upang ipakita na alam niya, at natural niyang isinasaalang-alang ang mga ito. Sa katunayan, ang hitsura ng 4 na Panginoon, ang labanan na ito ay isang napakahirap na labanan. Bagamat umunlad si Xiao Fengwang at ang iba pa, mayroon pa ring agwat sa pagitan nila at sa rurok ng ika-6 na langit ng kaliwanagan. Ang pangunahing punto ay ang 3 panggalan ng ika-5 antas ng kaliwanagan ay hindi nakalusot, ngunit umabot lamang sa kritikal na punto ng rurok ng ika-5 antas. Ang 3 magkakapatid na lalaki ng pamilya Xi ay pareho, at hindi pa sila nakapasok sa ika-6 na antas. Ngunit ito ay hindi na walang pagkakataon na manalo. Ang pinakamalakas na kalaban ay 4, at ang Purple Gold Eunuch ay nakalusot sa ika-7 antas ng kaliwanagan. Ang isa ay maaaring makitungo sa 2, at siya ay may sariling plano para sa natitirang 2. Agad niyang sinabi, si Shanhong at ang 3 kapatid ng pamilyang Xi ay maglalaman ng Crab King, ang Loach Dower at ang 3 Purple Gold Elders ay maglalaman ng Octopus King, ang 3 Purple Gold Elders dito ay tumutukoy sa 3 panggalan sa tuktok ng ika-5 antas ng kaliwanagan. Matandang aso, ikaw ay maglalaman ng natitirang si Snake King at ang natitirang 400 hari ng si Snake at ang natitirang 400 hari at ang natitira sa iyong 400 hari at ang natitira sa iyong 400 hari. Mga halimaw sa dagat para sa akin.
Oo, guru. Sabay-sabay na sagot ng lahat ng malalaking halimaw. Paano si Yang mismo? Piniwesto niya ang sarili bilang huling pumatay. Ito ay tila ang pinakamadali, ngunit sa katunayan, siya ang may pinakamaraming pressure. Ang natitirang 3 o 4 na halimaw sa dagat ay hindi mahirap, ngunit hindi rin madali. Sa makatuwid, ang natitirang mga Blood Eagle ay kailangang harapin ang daan-daang mga halimaw sa dagat. Kahit na napabuti nila ang kanilang paglilinang ng isang antas, kailangan pa rin nilang harapin ang walang kapantay na presyon. Ito ay isang tunay na desperadong pagsisikap. 3 o 4 sea monsters din ang susi sa tagumpay o pagkatalo. Ang pangunahing layunin ni Yang Yiyo ay patayin ang natitirang 3 o 4 halimaw sa dagat at alisin ang lahat ng salik na maaaring makaapekto sa labanan. Ang hitsura ng 4 na Sea Monster Overlord sa oras na ito ay nagbigay sa natitirang 3 o 4 sea monsters ng backbone. Sa katunayan, lahat sila ay mga halimaw sa ilalim ng 4 na halimaw sa dagat. Nagmamadali silang lumapit at tumabi sa 4 na panginoong halimaw sa dagat at nagsimulang umiyak. Pagkatapos ilang minuto, naunawaan ng 4 na Sea Monster Overlord ang sitwasyon. Ang biglaang paglitaw ng halimaw sa lupa at isang lahi ng tao ay ganap na hindi maipaliwanag upang patayin ang kanilang mga tao sa dagat. Sa susunod na sandali, ang 4 na halimaw sa dagat ay nagdala ng daan-daang mga halimaw sa dagat sa antas ng kaliwanagan kay Yang Yiyo at sa iba pa, at huminto sa layo na 50 o 60 metro. Sa oras na ito, nakita rin ni Yang Yiyan ng malinaw ang 4 na halimaw sa dagat. Ang itaas na katawan ng Sea Snake King ay isang tao. At ang ibabang bahagi ng katawan ay pulang buntot ng ahas. Ang katangian ng Haring Alimango ay ang kanyang mga kamay at binti ay katawan ng alimango. Ang Octopus King ay kapareho ng hugis ng katawan ng octopus noon. Tanging ang Electric Eel King lamang ang itinuturing na normal. Siya rin ang nag-iisang babae sa 4 na halimaw sa dagat at ganap na tao. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang Electric Eel King din ang pinakamapanganib. Mukha siyang pinuno ng 4 na halimaw sa dagat. Sinusukat ng panig ni Yang Yiyan ang 4 na halimaw sa dagat, at ang kabilang panig ay sinusukat din ng mga ito. Sa susunod na sandali, ang Electric Eel King ang nagsalita, at diretsyong nakatingin siya kay Yang Yiyan. Siya ay napakatali at nakita na si Yang Yiyan ang pinuno ng mga halimaw na ito. Bakit pinatay ng sangkatauhan ng aking mga halimaw sa dagat? Malamig ang boses at nagdadala ng pinakamataas na presyon. Ngumisi si Yang Yiyan, karapat-dapat kang patayin. Wala siyang pinaliwanag. Lahi ng tao, ito ang Great Wilderness Sea, hindi ang engkanto bundok ng iyong lahi, hinahanap mo ang kamatayan, ang Crab King na may malaking boses ang nagsalita. So ano? Ngayon ay gagawin kitang lipulin at ang iba pang mga halimaw sa dagat. Sinabi ni Yang Yiyo na may layuning pumatay. How dare you? Matapang. Galit na galit ang natitirang Octopus King at Sea Snake King. Dahan-daang itinaas ng Electric Eel King ang kanyang kamay upang pigilan ang 3 pang halimaw, at pagkatapos ay tinitigan si Yang Yiyo na may isang pares ng mga mata na kumikislap sa kidlat at sinabi, "Mga tao, nandito ka ba para sa mga dragon? Ano sa tingin mo?" Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo, at pumutok ang hangarin sa pagpatay. Pero, ang Electric Eel King ay tila nagkamali, at pagkatapos ay nagsabi, "Ikaw ay may lakas at mga kwalifikasyon upang makapasok sa kailaliman ng tiwangwang na dagat. Kaming mga tao sa dagat ay gumagalang sa malalakas, ngunit gusto namin ang karamihan sa mga dragon sa kailaliman. Alam ng lahat ng mga nilalang sa mundo na ang mga dragon ay puno ng kayamanan. Ito ang dakilang tiwangwang na dagat. Sa lahat ng dako, ikaw ang nagbibigay ng lakas sa labas ng dagat. 10% ng dugo ng mga dragon ito ang limitasyon ng kung ano ang maaari naming ibigay sa iyo. Kung hindi, mag-away tayo. Bagamat ang isa sa inyo ay umabot na sa ika-7 antas ng kaliwanagan, kung talagang magsisimula ang laban, kaming 4 na Panginoon ay hindi natatakot. Paano naman ang mga tao? Dalhin ang mga halimaw sa lupa sa paligid mo upang pumasok sa kailaliman kasama namin at hulihin ang mga dragon. Kami ay makikipagtulungan at magkakaroon ka ng bahagi ng mga nadagdag. Ang nakaraang patayan sa aking mga tao sa dagat ay patatawarin. Kung hindi, kaming 4 na Panginoon at ang 3 o 4 halimaw sa likod namin ay naliwanagan lahat. Kahit na maraming master sa paligid mo, hindi nila mapipigilan ang malaking bilang natin. Haha, hahaha. Napangisi si Yang Yiyo pagkatapos marinig ito at tumawa ng malakas. Akala talaga ng bastard na ito ay siya ang dumating para manghuli ng mga dragon. Hanggang ngayon ay gusto pa rin niyang ibahagi si Sister May at ang iba pa. Nararapat siyang mamatay. Tao, anong tinatawa-tawa mo? Kumunat ang noo ng Electric Eel King. Tumigil sa pagtawa si Yang Yiyo at sinabi ang bawat salita, "Sinasabi ko sa inyo ngayon, makinig kayong mabuti, papatayin ko kayong lahat na halimaw sa dagat. Ako na ang pumatay, pumatay, pumatay." Galit na umungol si Yang Yiyo. Gusto lang niyang kumpirmahin kung ang mga halimaw na ito sa dagat ay tumutugis kay Sister May at sa iba pa. Hindi pa rin siya naniniwala sa balitang nakuha niya mula sa octopus. Pagkatapos ng lahat, si Sister May at ang iba pa ay tunay na mga dragon. Kung ang mga halimaw sa dagat na ito ay napakatapang na kumain ng mga dragon, hindi ba sila matatakot na parusahan ng mga Diyos?
Ngayon parang nagkamali siya. Napakatapang ng mga sea monster na ito. Kung ganun, mamatay ka. Boom boom. Isang mas brutal na labanan ang sumiklab. Ayon sa dating assignment ni Yang Yio, lahat ay may kanya-kanyang layunin. Pinigilan ng Purple Gold Eunuch ang dalawang malalaking demonyo, pinigilan ni Little Phoenix at ng tatlong kapatid ng pamilyang Exi ang Crab King, sina Daor, Loach at ang tatlong Purple Gold Pang-Olans, tatlong 5th level kick, pinigilan ng Octopus King. Bagamat mapanganib ang kaayusan na ito, walang problema na pigilan sila. Sa huli, pagkatapos maalis ang iba pang mga halimaw sa dagat, maaari silang umatake ng magkasama. Ang dugong agila, loro, pas ang kwago, at ang natitirang mga pangolin ay nakaharap sa 4 o 300 halimaw sa dagat na may kaliwanagan. At sumama din sa kanila si Yang Yio. Sa katunayan, alam niyang hindi magiging problema ang pagtanggal sa 3 o 400 halimaw na ito sa dagat. Patayin. Iginiit niya ang Dragon Slaying Sword sa rurok nito, ang enerhiya ng espada ay sumabog sa libu-libong metro, at sa ilalim ng ningning ng Diyos at Demon Yin Yang Mirror sa kanyang kanang kamay, ang mga ordinaryong sea monster sa una at ikalawang antas ay direktang naging abo. Maging ang mga halimaw sa dagat sa ikatlong antas ay naging tamad sa ilalim ng impluwensya ng Diyos at Demon Yin Yang salamin, dahil ang Diyos at Demon Yin Yang salamin ay maaaring baligtarin ang epekto at alisin ang kaluluwa. Bagamat ang mga halimaw sa dagat na ito sa itaas ng ikatlong antas ay maaaring lumaban, maaari lamang silang lumaban saglit, at sa panahon ng matamlay na proseso, sinamantala ng malalaking halimaw tulad ng Blood Eagle ang pagkakataon at pinunit sila. Makalipas ang 3 minuto, sa ilalim ng magkasanib na labanan ni Yang Yio at ng malalaking halimaw tulad ng Blood Eagle, 3 o 400 halimaw sa dagat ang nawala. Siyempre, may mga nasawi. 2 3-layer purple gold pangolin ang namatay, isang loro ang nawala ng braso, at ang dibdib ng isang kwago ay gumuho at nawala ang pagiging epektibo ng labanan. Ngunit ang mga resulta ay napakatalino. Bagamat wala sa 4,300 sea monsters na may enlightenment ang nasa ikalimang layer, lahat sila ay pinatay ni Yang Yio at Blood Eagle. Libu-libong metro ang layo mula sa Tianqing sa parang, patuloy ang pag-ungol at pag-agos ng tubig dagat. Ang tunay na matinding labanan ay nasa panig ng 4 na sea monster overlord. Si Yang Yio ay tumingin at nagbago sa kanyang orihinal na anyo, ang Purple Gold Eunuch, na lumalaban sa Electric Eel King at Sea Snake King. Ito ay lubhang trahedya. Tulad ng sinabi ng Purple Gold Eunuch, ang 4 na sea monster overlord ay pawang makalangit. Binigyan siya ng mga kakaibang talento. Pagkatapos niyang mag-transform sa kanyang orihinal na anyo, nagawa niyang labanan ang Purple Gold Eunuch na nakamit ang 7th Heaven Realm. Gayunpaman, nakikita ni Yang Yio na ang Purple Gold Eunuch ay hindi rin masama. Magiging maayos na siya sa maikling panahon. Baka mapatay pa niya ang isa sa kanila sa maikling panahon. Pagkatapos, pinangunahan ng Little Phoenix ang 3 kapatid ng pamilya Exi upang labanan ang Crab King. Nagalit ang Divine Bird Phoenix at umaalingaw-ngaw ang Phoenix Flame nito. Bilang karagdagan, ang 3 magkakapatid na lalaki ng pamilya Exi ay nakarating na sa tuktok ng 5th Heaven Realm. Nang mag-transform sila sa kanilang orihinal na anyo at lumaban, pinigilan nila ang Crab King na papunta sa 6th Heaven Realm. Siyempre, nakikita ni Yang Yio na ang Little Phoenix ang pangunahing umaatake. Gaya ng inaasahan sa isang banal na ibon, ang Phoenix, mukhang maaari itong manalo. Sa huli, sina Daor, Niekyu at 3 Purple Gold Pangolin na nakarating sa rurok ng ikalimang antas ng kaliwanagan ay nakipaglaban sa Octopus King. Ang octopus ay kasing laki ng bundok, at ito ay maihahambing sa katawan ng Loach na mahigit 1,000 metro. Direkta silang nag-away at nakipaglaban, kasama ang karamihan ng mga galami, ngunit pinigilan nila ang Loach at ang iba pa. Ang malalaki at makakapal na galami ay napakatigas, at ang bawat isa ay parang lumalangoy na dragon, ngunit ito ay nababaluktot at makapangyarihan, at ang 3 pangolin ay hindi makalapit sa kanila. Nang makita ito, sinabi ni Yang Yian sa Blood Eagle at sa iba pa, patayin muna ang Octopus King. Diretso siyang sumugod. Sa pagharap sa Octopus King, gumawa si Yang Yian ng isang libreng plano. Daor, Niekyo, umatras ka. Sumigaw si Yang Yian mula sa malayo, at 3 pakwan na kulog at 5 lilang puno na 5 kulog na dahon ang lumitaw sa kanyang mga kamay at itinapon sa Octopus King. Kung kalahating laki ang Octopus King, sasabog ka. Matapos marinig ang utos, ang Loach, si Daor at ang 3 Purple Gold Pangolin ay umatras ng 1,000 metro. Sa sandaling ito, itinapon ni Yang Yian ang pakwan na kulog at 5 kulog na dahon. Boom! Sa isang mahinang sigaw, sumabog sa isang iglap ang lahat ng minahanang pakwan at 5 kulog. Boom boom boom! Ang nanginginig na dagandong at kulog ay direktang sumabog sa Octopus King. Ungol na dagandong. Narinig sa pagsabog ang hiyawan ng Octopus King. Bumulwak ang dugo ng malaking Octopus King at tinina ang tubig sa dagat upang maging dugo, at hindi mabilang na mga galami ang nabasag. Agad itong pumulupot. Patayin! Paano mapalampas ni Yang Yio ang pagkakataong tapusin ang kalaban? Hinihintay niya ang sandaling ito. Sa pamamagitan ng isang utos, inatake ng lahat ng malalaking halimaw sa paligid niya ang Octopus King. Siya mismo ang humawak sa Dragon Slaying Sword sa itaas ng ulo at nilaslas ito pababa sa hangin. Boom!
Umuungol. Matapos ang isang alon ng mga pag-atake, ang Octopus King ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga sugat sa kanyang katawan, ngunit hindi pa siya patay. Ngunit sa sandaling ito, isang mahabang alulong ang bumangon. Ang loach ay nagpakawalan ng mahabang alulong, at ang makulay na sungay sa ulo nito ay nagpapaliwanag sa ilalim ng dagat. Ibinuka nito ang dagwang bibig at lumitaw ang isang malaking whirlpool. Sa sumunod na sandali, nilamon nito ang nagpupumiglas na katawan ng Octopus King sa isang malaking subo. Sa gayon, pinatay ang Octopus King. Medyo nagulat si Yang Yio. Ang laki ng Octopus One ay halos kapareho ng katawan ng loach na libu-libong metro, ngunit sa sandaling ito ay nilamon ito ng loach. Ipinaalala nito sa kanya ang eksena ng lemunin ng loach ang Golden Armored Black Tortoise nang ipanganak ito. Hindi niya napigil ang sabihin sa kanyang sarili, ang aking pamilya ay lumalaki na si Khunchu. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.